ang tinuturo sa atin paano natin maipapakita na ang ating Panginoon ang ating top priority. So, kailangan natin na gumugol tayo ng oras. Spend time in prayer and worship. Gumugol tayo ng oras sa panalangin at pagsamba. Kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na sinasabi, devote yourself to prayer and being watchful and thankful. So, ibig sabihin, sinasabi niya sa banal na kasulatan, Colossians 4, verse 2, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. So, ibig sabihin, patuloy tayong mananalangin at magbantay tayo na may pasasalamat. So, ito ang nais ng Panginoon na tayo gumugol ng oras sa panalangin at lagi tayong magpapasalamat. So, kaya nga't ito'y sinasabi, bilang mga mananampalataya, hinihikayat tayong manatiling manatag sa panalangin na binibigyan diin ang pagtsatsaga at pag-aasikaso. Ito yung pagbabantay ay nagpapahiwatig na maging alerto sa espiritual at manatiling mapagbantay at umasa lamang sa tugon ng Diyos. Kaakibat ng pasasalamat. So kaya nga't ito'y itinatampok ang kahalagahan ng pagpapanatili ng puso ng may pasasalamat at habag habang hinahanap natin ang Diyos. Kaya nga tulad ni Apostle Pablo, ipinapaalala ni Apostle Pablo ang mananampalataya na ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa pagtanong kundi ito'y tungkol din sa pagiging mapagbantay, pagtitiwala sa oras ng Diyos at pasasalamat para sa kanyang nakaraan at kasalukuyang mga pagpapala. Kaya dapat prioritizing God means dedicating time each day to pray, worship, and listen to His voice. So ito yung panalangin na nagpapatibay sa ating ugnayan sa Diyos at nagpapakita ng pagtitiwala sa Kanya. So kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni Daniel, si Daniel sa kabila ng utos ng hari laban sa pagdarasal sa Diyos, patuloy na nanalangin si Daniel ng 3 beses sa isang araw. Ang kanyang hindi natitinag na pangako sa panalangin ay nagpakita na ang Diyos ang kanyang pangunahing prioridad. Kaya nga sinasabi niya sa Daniel chapter 6 verse 10, ngayon, nang malaman ni Daniel na ang sulat na nilagdaan, siya'y pumasok sa kanyang bahay at ang kanyang mga dungawan ay nagbubukas sa kanyang silid sa dakong Jerusalem. Siya'y lumuluhod sa kanyang mga tuhod na makaikatlo sa isang araw at manalangin, na nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos gaya ng ginagawa niya noong una. So kaya nga't ito nagpapakita ng hindi natitinag na pangako ni Daniel sa panalangin at ang kanyang pananampalataya sa Diyos sa kabila ng isang utos na nagbabawal sa pagsamba sa sino mang Diyos o tao maliban kay Haring Darius sa loob ng 30 days. Kahit nasa ilalim ng banta na itapon sa yungib ng mga leon, ipinagpatuloy ni Daniel ang kanyang pang-araw-araw na gawain ng panalangin at pasasalamat na nagpapakita ng matapang na pananampalataya, disiplina at pagtitiwala sa Diyos. So ito yung gusto ni Haring Darius na magsamba sa kanyang Diyos na mga gawa ng mga larawan, Diyos-Diyosan. So ngunit si Daniel ay patuloy na nanalangin sa kanyang Diyos na totoo. Diyos na buhay na walang ibang Diyos kundi ang makapangyarihang paalala ng paninindigang matatag sa pananampalataya anuman ang makamundong panggigipit. So makamundong panggigipit yung ginagawa ni Haring Darius kay Daniel sa